Magandang araw mga bata! Isang pinagpalang araw! Sa panibagong araw na ito, marami kayong matututunan at matutuklasan. Handa na ba kayo? Ako, handang-handa na. Ngayong panlimang linggo, marami tayong tatalakayin. Ang isa na rito ay ang mga emosyong ating nararamdaman. Minsan nakakaramdam tayo ng saya. Minsan naman nakakaramdam tayo ng takot. Minsan naman nakakaramdam din tayo ng galit. Minsan naman nakakaramdam tayo ng lungkot. Ang mga emosyong iyon ay normal nating nararamdaman sa iba't ibang mga sitwasyon. Bago natin simulan ang ating talakayan, sabayan niyo muna kung awitin ang If You're Happy. If you're happy. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're angry, 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 stamp your feet. If you're angry, 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 stamp your feet. If you're angry, 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 stamp your feet, stamp your feet. If you're angry, 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 stamp your feet. If you're scared, 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 say oh no, oh no. If you're scared, 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 say oh no, oh no. If you're scared, 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 say oh no, say oh no. If you're scared, 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 say oh no, oh no. Sleepy, 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 take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap, take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. Magandang araw mga bata! Isang pinagpalang araw! Sa panibagong araw na ito, marami tayong matututunan at matutuklasan. Halika, samahan mo ako. Sa panlimang linggo, tatalakayin natin ang iba't ibang mga emosyong ating nararamdaman sa iba't ibang sitwasyon. Ito ay normal nating nararamdaman kapag nasa iba't ibang sitwasyon tayo. Minsan nakakaramdam tayo ng saya.
Minsan naman nakakaramdam din tayo ng takot. Minsan naman nakakaramdam tayo ng galit. Minsan naman nakakaramdam tayo ng lungkot. Ang mga emosyong ito ay ating nararamdaman. Halika, samahan mo akong tukuyin kung kailan at anong sitwasyon natin nararamdaman ang mga emosyong ito at ano ang mga dapat nating gawin at isa-isip. Magandang umaga po! Ako po si Joy at ang pakiramdam ko ngayon ay masaya. Nakakaramdam tayo ng saya sa iba't ibang mga sitwasyon katulad ng mga bata sa larawan. Nagkakaramdam tayo ng saya kapag nakakatanggap ng regalo, lalo na kapag binubuksan na at titingnan ang laman nito. Pero tandaan na kapag nakatanggap nito, dapat marunong tayong magpasalamat. Nakakaramdam din tayo ng saya kapag binibilhan tayo ng laruan ng ating mama at papa. Si Diego at Luisa nga, ang daming paboritong mga laruan na gustong-gustong laruin. Kapag naglalaro sila, napakasaya nila at nakakaramdam sila ng emosyong masaya. Nakakaramdam din tayo ng saya kapag pumupunta tayo ng palaruan sapagkat maraming makikilalang mga kalaro at maraming pwedeng magawa. Pwede tayong magpadulas sa slide. Ang saya-saya kayong magpadulas sa slide at mag-swing din. Kapag naglalaro nga kami ng aking kalaro sa palaruan, nakakaramdam kami ng emosyong masaya. Kapag nakakakain din ako ng paborito kong ulam at pagkain sa labas, nakakaramdam din ako ng saya. Tandaan, dapat laging magpasalamat sa lahat ng biyayang natatanggap mula sa Diyos at mga taong nagmamahal sa atin. Kapag aking kaarawan at kaarawan mo din, di ba? Tayo din ay nakakaramdam ng saya, lalo kapag binilhan tayo ni mama at papa ng cake. Kapag kaarawan natin, marami din tayong mga regalo at mga handang pagkain. Kapag namamasyal din kami sa beach at iba't ibang mga lugar, pati sa mall, kami ay nakakaramdam ng saya. Kapag pumupunta kami malapit sa dagat, naglalaro kami ng buhangin at gumagawa kami ng sandcastle. Sa mga sitwasyong ito, nakakaramdam tayo ng saya. Ikaw, nakakaramdam din ba ng saya katulad ko kapag nasa sa mga sitwasyong ito? Pareho pala tayo. Tandaan mo lamang kapag nakatanggap ka ng mga biyaya, kailangan nating magpasalamat.
Gayahin mo nga ang emosyong pinapakita sa larawan. Alam kong kayang-kaya mo yan. Ang emosyong ito ay emosyong masaya o kapag nakakaramdam tayo ng saya, ngiti ka nga tulad sa larawan. Mahusay! Magandang umaga! Ako naman si Fear. Nakakaramdam ako ng takot ngayon, katulad ng mga bata sa larawan. Katulad ni Luisa, takot din ako sa kulog at kidlat. Kapag nakakarinig ako ng kidlat at kulog katulad ni Luisa, napapatakbo ako sa loob ng aking kwarto at tinatakpan ang aking dalawang tenga at nagtatalukbo ng kumot. Ayoko rin ng kidlat at kulog. Katulad ni Gabriel, takot din ako sa aso. Takot na takot akong makagat nito, lalo na ng kanyang malalaking mga pangil at mga ngipin. Mamaya bumaon sa aking legs. Kaya minsan, katulad ni Gabriel, umiiwas akong lumabas ng bahay kapag walang kasama. Katulad ni Diego, takot din ako sa injection. Natatakot kasi ako sa mahabang karayom nito. Minsan nanginginig at umiiyak ako kapag pumupunta kami ng aking mama sa hospital. Katulad ni Gabriel, hindi ko maiwasang umiyak kasi takot na takot talaga ako. Pero kailangan talaga kasi minsan kapag may sakit para gumaling at pangontra din sa katawan. Katulad ni Sophia, takot din ako manood ng mga pelikulang tungkol sa multo. Mamaya lumabas sa aking likuran. Kaya hindi ako nanunood kapag wala akong kasama. Manunood lang ako kapag andyan si mama at papa o kaya si ate at kuya. Katulad ni Cheryl at Carlo, takot din ako sa ipis at saka gagamba. Kahit maliliit sila, takot na takot ako. Minsan, umaakyat talaga ako sa upuan o mesa o kaya sa anumang matataas na bagay. Kasi ayoko sa kanila, nakakatakot sila. Si Lito naman takot din sa pagpapabunot ng ngipin. Ako din. Takot din ako magpabunot ng ngipin sa dentista. Masakit kaya? Pero kailangan gawin kasi mahilig ako kumain ng candy. Kaya marami akong ngiping nabubulok. Kaya kailangang tanggalin. Kaya kayong mga bata, iwasan nyo ng pagkain ng matitigas na candy sapagkat dadami ang mga bulok nyong ngipin na kailangang tanggalin. Paalala ko din sa inyo, kapag natatakot kayo, kailangang lumapit o magsabi sa inyong mama at papa. Pwede din kay ate at kuya para mabawasan ang ating mga takot. Ang mga sitwasyong ito ang dahilan kaya tayo nakakaramdam ng emosyong takot. Gayahin mo nga ang emosyong ipinapakita sa larawan. Nakakaramdam tayo ng takot kapag nasa isang sitwasyon tayo. Gayahin mo nga.
Alam kong kayang-kaya mo yan. Magaling! Kapag natatakot ka, magsabi ka lang o lumapit sa iyong mama o papa. Pwede rin magsabi o lumapit sa iyong ate o kuya. Ako naman si Angry. Nakakaramdam ako ng galit ngayon. Ang emosyong ito ay normal nating nararamdaman sa iba't ibang mga sitwasyon. Katulad ni Luis sa larawan, ako ay nagagalit kapag inaagaw ang aking paboritong laruan. Ayokong may kumukuha o umaagaw sa aking laruan, lalo kapag hindi pinapaalam. Parang si Luisa, gustong-gustong agawin ang laruan ni Luis. Tandaan mga bata, kapag kukuha kayo ng laruan ng iba, kailangan niyong magpaalam upang sa gayon ay hindi ito magalit. Kapag inaasar din ako ay nagagalit. Katulad ni Gabriel, inaasar siya ni Ray na siya daw ay napakataba at napakapangit. Kaya nagalit ito at nakipag-away. Tandaan mga bata, kapag kayo ay nagalit o inasar ng inyong mga kalaro o kaklase, hindi ito dapat ang maging dahilan upang kayo'y makipag-away, makipagsuntukan at gumanti sa inyong kalaro. Bagkus isumbong na lamang sa inyong mama o papa upang maitama ang maling pag-uugali ng inyong kalaro o kaklase. Minsan naman, nagagalit si mama. Parang si mama din ni Gabriel. Sobrang kalat kasi ng laruan. Pagkatapos maglaro, hindi marunong magligpit. Hinahayaan na lang sa gilid-gilid. Kaya minsan may nadudulas at nadidisgrasya. Kaya hindi maiwasang magalit ng mama niya. At katulad din ng mama ko, minsan nagagalit talaga. Lalo pag may nadadapa o naaksidente dahil hindi ako marunong magligpit. O tandaan mga bata, para hindi magalit ang inyong mama o papa, kailangang magligpit ng mga laruan pagkatapos gamitin. Ako nakakaramdam din ng galit katulad ni Carlo kapag inaagaw ang laruan at hindi pinapaalam. Tulad ni Carlo, paborito niyang laruin ang laruang tren, pero inagaw lang ito ni Benjamin nang hindi man lang nagpapaalam. Kaya nakakaramdam ng galit si Carlo. Tandaan mga bata, kapag hihiram ng mga laruan, kailangang ipaalam. Si Lito naman, nakakaramdam ng galit kasi gumagawa siya ng blocks kanina, nakabuo na siya ng isang malaking bahay, pero sinipa ito ni John Lloyd. Kaya yun, nagalit talaga siya. Ako din, kapag sinisira yung aking laruan, nagagalit talaga ako. Kaya mga bata, tandaan, para hindi magalit ang inyong kalaro, huwag niyong sipain o sirain ang nabuo nilang Lego o blocks. Ang hirap din kaya bumuo. Ang emosyong ito o emosyong galit ay ating normal na nararamdaman sa iba't ibang sitwasyon. Pero tandaan,
Kailangan nating kumalma at huminga ng 3 beses. Gawin nga natin, gayahin ako. Isa pa. Mahusay. Kailangang huminga ng malalim upang mapakalma ang sarili sa emosyong galit. At huwag hayaan mapangunahan ang sarili ng emosyong ito. Huwag tayong manuntok, mang-away o gumanti sa ating mga kalaro o kapwa sapagkat masama ito. Kailangan nating isiping magpakabuti sa lahat ng oras. Gayahin mo nga ang pangatlong emosyon. Alam kong kayang-kaya mo yan. Ang pangatlong emosyon ay ang emosyong galit. Nakakaramdam tayo nito sa isang partikular na sitwasyon at normal din itong nararamdaman. Gayahin nga natin. Mahusay! Tandaan na kapag nakaramdam ka ng galit, huwag tayong pangunahan nito. Kailangan tayong kumalma at hindi dapat maging dahilan upang tayo'y makipag-away, makipagsuntukan o gumanti sa ibang tao. Ako naman po si Sadness. Ang nararamdaman ko ngayon ay malungkot o emosyong lungkot. Ang emosyong ito ay nararamdaman natin sa iba't ibang mga sitwasyon katulad ng mga bata sa larawan. Si Gabriel umiiyak at malungkot katulad ko dahil nasira ang paborito niyang pulang laruang kotse. Kaya iyak siya ng iyak dahil nalulungkot siya. Si Carlo naman lumalungkot din at umiiyak kasi nakipaglaro siya ng tagu-taguan. Ako din kaya, mahilig din makipaglaro ng tagu-taguan. Minsan sa kakatakbo at kakahanap ng tataguan, nadadapa ako at nagagasgas yung tuhod. Masakit kaya yun. Kaya napapaiyak ako at nakakaramdam ako ng lungkot. Si Christina naman, ang mama at papa niya, laging nag-aaway katulad ng aking mama at papa. Kapag naririnig ko silang nag-aaway, pati si Christina, naririnig niyang nag-aaway ang kanyang mama at papa. Nalulungkot talaga siya at nakakaramdam ng emosyong ito at minsan napapaiyak dahil palagian silang nag-aaway. Si Diego naman, may sakit. Siya ay may mataas na lagnat. Ako din. Kapag nakakaramdam ako at nagkakasakit ako ay malungkot. Sapagkat hindi ako makakapasok ng school, hindi rin ako makakapaglaro kasama ng mga kaklase ko at aking mga kalaro. Kaya kapag may sakit ako ay nakakaramdam ng lungkot. Si Luisa at Luisito naman, malungkot din katulad ko sapagkat nakakuha sila ng mababang grado sa kanilang pagsusulit. Kapag mababa din ang aking score sa aking pagsusulit at mga gawain, sadya akong nalulungkot. Si Benjamin naman,
laging malungkot kasi tinutukso siya ng kanyang mga kamag-aral na si Lito at Luis. Kaya minsan nalulungkot si Benjamin at napapaiyak katulad ko. Katulad ni Benjamin, may mga kaklase din akong nanunukso sa akin. Bad kaya yun? Hindi dapat gawin yun para hindi malungkot ang mga katulad naming mga bata. Kaya kayong mga bata, magpakabuti kayo. Huwag kayong manunukso o mga away ng inyong mga kalaro upang hindi nila maramdaman ang emosyong ito. Ang emosyong ito ay normal nating nararamdaman sa iba't ibang mga sitwasyon. Ikaw din ba naramdaman mo ng mga emosyong ito katulad ko? Gayahin mo nga ang pang-apat na emosyon. Alam kong kayang-kaya mo yan. Ang emosyong ito ay ang emosyong malungkot. Nakakaramdam din tayo nito sa isang partikular na sitwasyon. Gawin nga natin magaling. Ang mga emosyong ating nararamdaman ay ang saya, takot, galit, at lungkot. Normal natin itong nararamdaman dahil sa iba't ibang mga sitwasyon. Isang paalala, kapag nakaramdam tayo ng galit, hindi ito ang dapat maging dahilan upang tayo ay makipag-away, makipagsuntukan o gumante sa ating kamag-aral o kalaro. Bagkus, sabihin natin ito sa ating mga magulang, guro o mas nakakatanda sa atin upang sa gayon ay maiayos o maitama ang tamang asal ng ating kalaro o kamag-aral. At upang humalma ang ating nararamdamang galit, kailangan nating huminga ng 3 beses. Gaya nito, samahan mo ako. Hinga tayo ha. Tandaan, huwag pangungunahan lagi ng galit. Dapat matutong pakalmahin ang sarili. Kapag malungkot naman tayo o natatakot, kailangan nating magsabi sa ating mga magulang o mas nakakatanda sa atin upang sa ganon ay mabawasan ang ating lungkot o takot. Kapag tayo naman ay masaya dahil binigyan tayo ng regalo, laruan, pagkain ng ating mga magulang, kalaro o mga kaibigan, laging tandaan na magsabi ng salamat po. Kailangan tayong matutong magpasalamat sa mga biyayang binigay sa atin ng mga taong nagmamahal sa atin, maging sa bigay ng Diyos sa atin. Ano kayang emosyon ang nararamdaman ng bata sa larawan? Siya ay may lagnat. Kung kayo ay may lagnat o sakit, anong emosyon ang inyong nararamdaman? Ituro nyo nga ang inyong sagot. Tama! Ang ating nararamdaman ay malungkot.
Ang bata sa larawan ay nakatanggap ng isang kahong laruan. Sabik na sabik nitong binuksan. Kung kayo ay nakatanggap ng laruan o regalo, anong emosyon kaya ang inyong nararamdaman? Ituro nyo nga ang tamang sagot. Tama! Tayo ay masaya. Naglalaro ng blocks si Diego sa kanilang silid-aralan nang biglang sinipa na lamang ito ni Daniel. Ano kayang emosyon ang mararamdaman ni Diego? Ituro mo nga ang tamang sagot. Mahusay, ang mararamdaman niya ay galit. Kung makaramdaman tayo ng galit, hindi ito ang dapat maging dahilan upang tayo ay makipag-away, makipagsuntukan o gumante sa ating mga kamag-aral. Bagkus, isumbong ito sa inyong guro o kaya'y mga magulang upang maitama o mapagsabihan si Daniel sa kanyang asal. At kung makaramdam din tayo ng ganitong emosyon, kailangang huminga tayo ng malalim ng 3 beses upang mapababa ang ating nararamdamang galit. Sabayan nyo nga ako. Hinga tayo ng 3 beses. Handa na ba kayo? Okay, simulan na natin. Hinga. Isa pa. O, tandaan, huminga ng 3 beses. Ngayong araw ay kaarawan naman ni Jenny at binigyan siya ng cake ng kanyang mama at papa. Anong emosyon kaya ang mararamdaman ni Jenny ngayong araw na ito? Ituro mo nga. Magaling. Siya ay masaya. Kapag binigyan tayo ng mga regalo o cake o pagkain ng ating mga magulang o ibang tao na nagmamahal sa atin, palaging magsabi ng salamat po. Ulitin nyo nga. Mahusay. Si Cassandra ay halos mapatili at manginig nang may makita siyang gagamba. Ito'y halos dumapo sa kanyang ulo. Habang si Gabriel naman ay may lumapit na ipis. Halos napaakyat siya sa may alambre. Nanginginig din siya. Anong emosyon kaya ang nararamdaman nilang dalawa? Ituro mo nga. Magaling. Sila nga ay takot. Ikaw din ba may takot din sa gagamba at ipis? Nararamdaman mo din ba ang parehong emosyon katulad nila? Si Sofia ay ayaw na ayaw sa malakas na kulog at kidlat. Kapag nakakarinig siya nito, mabilis siyang tumatakbo papunta sa kanyang kwarto. Tinatakpan niya ang kanyang 2 tenga, sabay talukbong ng kanyang kumot. Anong pakiramdam kaya o emosyon ang nararamdaman ni Sofia? Ituro mo nga. Mahusay.
Siya ay nakakaramdam ng takot. Ikaw din ba may takot din sa kulog o kidlat? Kung nakakaramdam ka man nito, maaari kang lumapit sa inyong mama o papa upang mabawasan ang inyong takot o kaya'y pumunta malapit sa iyong kuya o ate. Sa pakikipaglaro ng takbuhan ni Ruel, siya ay nadapa. Anong emosyon kaya ang nararamdaman ni Ruel? Ituro mo nga. Mahusay. Siya ay malungkot o nakakaramdam ng lungkot. Nakakaramdam ka din ba ng parehong emosyon? Katulad ni Ruel kapag ikaw ay nadadapa o nagkakasugat kapag nakikipaglaro? Kapag nakakaramdam ka nito o kay nagkakaroon din ng sugat, kailangang lumapit o sabihan si mama, papa, kuya o ate upang mahugasan ito ng maayos bago malagyan ng gamot upang mas madaling gumaling. Si Jack at si Jill ay mahilig magtungo sa palaruan. Mahilig silang magpadulas sa slide. Anong pakiramdam kaya o emosyon ang kanilang nararamdaman kapag pumupunta sila sa palaruan? Ituro mo nga. Mahusay. Sila nga ay masaya o nakakaramdam ng saya. Ikaw din ba? Mahilig ka rin maglaro o makipaglaro sa palaruan at magpadulas katulad nila? Si Luis ay may laruang tren nang walang pag-aatubiling lumapit si Lito at inagaw ito sa kanya nang walang kapaalam. Anong emosyon kaya ang mararamdaman ni Luis? Ituro mo nga. Magaling. Siya ay makakaramdam ng galit. Ikaw din ba inagawan na ng iyong kamag-aral o kalaro ng mga laruan? At nakaramdam ka rin ba ng galit? Kung makaramdam ka man nito, hindi ito ang dapat maging dahilan upang ikaw ay makipag-away, makipagsuntukan o gumante. Bagkus isumbong ito sa iyong mga magulang o kaya'y sa inyong guro upang maitama ang maling asal ni Lito at siya ay mapagsabihan. At upang bumaba ang ating galit na nararamdaman, kailangan tayong huminga ng malalim ng 3 beses. Sabayan nyo nga ako. Hinga tayo. Isa pa. Tandaan, kapag nakakaramdam ng galit, kailangang huminga ng malalim upang tayo'y kumalma at upang mabawasan ang nararamdaman nating galit. Si Carlo, kasama ng kanyang mama, ay nagtungo sa pinakamalapit na klinik upang magpabakuna kontra polio. Pero si Carlo nanginginig-nginig at halos umiiyak na.
hawak ang braso ng kanyang mama dahil takot siya sa injection. Anong pakiramdam kaya ang nararamdaman ni Carlo? Ituro mo nga. Magaling! Siya ay nakakaramdam ng takot. Ikaw din ba nakakaramdam din ng takot kapag kailangang bakunahan at injeksyonan? Ito ay normal lamang na pakiramdam. Hindi kailangang matakot sapagkat ang injection o pagbabakuna isang paraan upang maproteksyonan ang katawan. Parang lang kurot o kagat lang to ng langgam kaya hindi kailangang matakot. Naway marami kayong natutunang mga bagong kaalaman sa ating mga aralin. Gamitin ito sa inyong pang-araw-araw na gawain. Muli, paalam mga bata! Making learning in kindergarten fun and enjoyable through the easiest way for children.